Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, mag-aaral tayo ng isang game ko versus a Super Grandmaster. And ito pong larong ito, hopefully marami po kayong mapulot. Mga tips and tricks paano ba tumalo ng isang high caliber player. So ang kalaban ko po dito ay si Super Grandmaster Pavel Eljanov. Ipapakita ko lang yung profile niya, no? So isa siyang grandmaster with a peak rating of 2765. Ranking niya ngayon is number 52 in the world, and ito po ang peak ranking niya, number 6 in the world way back pa September 2010. So nung naglaban kami sa Singapore International Open, alam ko po isa itong quality na Super GM, and tignan po natin paano ko ba siya na-upset, ano ba yung mga ginawa ko, and yung tips and tricks galing kay Grandmaster Daniel Quezon, shoutout po, na ginamit ko dito sa game na ito. So punta tayo sa ating game. White po si Pavel and ako po yung black dito. So ito nag-start with D4, Knight F6, Knight F3, G6, and Knight B D2. Ayan. So ang opening ko kasi, usually pagka high rated player, ang ginagawa ko is Grunfeld with D5. So unang-una kong ginawa ngayon, iniwasan ko yung mga opening preparation nitong Super GM na ito. Kasi pagka pinasok ko po yan, yung Grunfeld na tinatawag, marami pong kakaibang lines dyan na definitely prepared si Super Grandmaster. No, baka mag-E3 siya, ganyan, tapos C4, babasagin dito. Mapapasok tayo dun sa home preparation niya. So, ang ginawa ko, iniwasan ko na po lahat yan. Yan ang main priority ko this opening, iwasan ang preparasyon nitong Grandmaster. So, Bishop G7, E4, D6, Bishop D3, castling, castling, and Knight H5. So, nag-iisip ako during this game, ano ba yung mga kakaibang moves na pwede ko itira, no? Usually kasi ang linya po dito is Knight C6. Ito po yung perk defense na simula pa kabata ko, ito yung linya na ginagamit ko. Ayan, Knight C6, pwedeng Knight D7, pwedeng C6 lang. Kaso yung mga yan, mga basic po yan eh. Talagang definitely alam yan ng isang Super GM. So ang ginawa ko, iniwasan ko muna yan. Knight H5, ano pong idea? Pwedeng pasukin yung F4 square. Tatamaan yung bishop. Kukunin ko po yung bishop pair. Yan ang plano niyan. So nag-Knight B3 siya. Stopping yung Knight F4 idea. And then pagka E5, Bishop G5, Bishop F6, and Bishop E3. So normal development lang po dito. So Knight C3, Knight C6, C3, B6, H3, Bishop G7. So Bishop G7, Rook E1, Bishop B7. Ayan, so normal development lang po ng mga pyesa, Knight BD2, Knight F6, and then A3. So kung mapapansin nyo po dito, gumagamit ako ng oras. Yung kalaban ko Super GM, gumagamit din ng oras, pero parang mas mahaba yung oras niya, no? With 1 hour and 1 minute. Ako 51 minutes na lang. And yung mga moves niya, hindi naman ganun kalaliman. So kung titingnan nyo, yung knight, nilagay niya doon sa B3, tapos binalik niya. No? Nag-H3, nag-A3. Mga simpleng moves lang na mabilis niya pong tinitira. And yan yung isang clue na binigay sa akin ni GM Quezon. So, ang sabi niya, yung mga Grandmaster kasi hindi po yan nabla-blunder kapag marami pang oras. So, dapat ang gagawin mo, aatakihin mo sa oras. Para pag bumaba na yung oras niya, kahit po si Magnus Carlsen, pag mababang oras, puro blunder po. Yung mga tira niya, kung napanood niya po yung mga laro niya sa Norway Chess, ang dami niya pong blunder dahil wala na siyang oras. Ayan, so naisip ko yun, kopyahin ko yung style nitong Grandmaster to. So H6, ayan, B4, Rook E8, D5, Knight E7, and then para C4, ako ay nag C6. Ayan, decide ako, basagin na yung center. Tapos, ang dami pong pwedeng gawin
nagtataka ako, ba't ang bilis niya pa rin tumira? Rook C1. No? Hindi siya nag-iisip eh. Kasi pwede niyang kainin ito, pwede niyang basagin ito, o kaya pwede siyang mag-queenside expansion. Ang ginawa niya, wala nang isip-isip. 1 minute lang binawa sa oras, Rook C1 agad. Ay sabi ko, alam ko nang ginagawa nito. Ina-atake tayo nito sa oras. Tina-time attack niya tayo. So binilisan ko na rin. So Queen D7. Pagka A4, ito po ang magandang move ko. With A5, hindi ko na masyadong inisip. Naalala ko niyan, during this game, sabi ko, tira ko na to. Ang daming pwedeng itira ng kalaban. Ayoko nang isipin lahat. Kasi pag inisip ko lahat, mauubos lang oras ko. So yung mga choices dyan, unang-una, pwede niyang kainin itong pawn. Pwede niyang kainin itong pawn. Pwede niyang i-push yan with B5. Pwede niyang i-push yan with C5. Pag inisip ko lahat yon, ubos ang oras ko. Sabi ko, tira ko muna ito, titingnan ko na lang anong gagawin ko after niyang gawin yung move niya. So, ang ginawa niya is Rook B1. Ayan. Pagka Rook B1, capture, Rook takes B4, and then Knight C8. Naalala ko, sabi ko, parang mali ata. 1 pawn down pala ako dahil doon sa A5. Pero napaganda pa kasi kahit 1 pawn down yan, so kumain siya, C5, Rook B5, and then capture, 1 pawn down nga, pero nasa gilid po. And madali siyang i-blockade, tapos hawag ko pa yung bishop pair. Ayan, so nag-Rook A6 ako, Queen B3, Rook takes B6. Pansinin nyo po yung oras ko dito. Ang paggamit ko po ng oras, halos 1 minute lang per move. Queen takes B6. Rook A8. And then pagka Rook B1, Bishop C8 ko lang. So depensa lang muna. Bishop C2. Rook A6. And then pagka Queen B8, Queen D8, and Queen B3. Ayan. Nawala na siya ng magandang idea. Inatras niya na po yung queen kasi meron na akong Knight D7 na parating. No? So atakihin ko na rin yung queen niya. So nang Knight D7, Queen C3, Queen C7, Rook B5. And ito po yung magandang maneuver na nakita ko during this game. So isa po sa mga iniisip niyan, kapag kayo po ay maglalaro ng chess, iisipin nyo, ano ba yung pyesa nyong natutulog? Yung pyesa na walang ginagawa and tatanungin nyo po siya. So actually, dapat kakausapin nyo yung pyesa nyo. Yan po ang turo sa akin nung coach ko dating isang grandmaster din. Shout out po kay GM Dejan Bojkov. Siya po ang nagturo sa akin nito. Kakausapin mo dapat ang pyesa mong natutulog. So anong pyesa ko natutulog is ito pong bishop na ito. Ayan. Tatanungin mo siya, saan mo ba gusto pumunta? Anong square ba ang gusto mong mapuntahan? And yan po, ang sinagot sa akin ng bishop is itong square sa A5. Kasi kailangan nitong pawn na yan ng blockader. Yung pipigil dyan para hindi po yan magpupush itong bishop, bishop F6, bishop D8, papunta sa A5. Hindi na yan makakapush yung pawn na yan. So nag-bishop F6 tayo, Knight B1, King H7, depensa lang sa pawn kasi nakabitin, baka po makain. So Queen D3, Bishop D8, and then paka Knight C3, Knight F6, para may usog ang Queen, and then Bishop A5. Yan po ang napakasimpleng idea dyan. So Rook B1, Knight H5, papasok sa F4, King H2, Knight F4, Queen E3, and then Queen D7. So dito po, ang ginagawa ko, pinipressure ko sa oras itong super grandmaster na ito. No? Alam natin, lamang siya ng pawn, meron siyang slight advantage, pero lamang naman ako sa oras. Ayan. So nag Knight E2, palitan ng pyesa, and then Queen A7, pressure lang dito sa pawn, Queen D1, Bishop D7, more pressure, and then pagka Rook A1, ayan na, Bishop A5. So totally blockaded na po itong pawn sa A4. So kahit 1 pawn up siya, parang useless lang din. So nag H4 siya, King G7, iniwas ko lang muna ang king, pagka H5, G5. Ayan o,
yung x-ray na yan, parang malayo pa lang, naiisip ko na yan, no? Para safe yung king natin, iwas natin. So, knight g1, rook b6, queen d3, and rook b2. So, unti-unti nakakapasok po yung mga pyesa natin. So, pagka knight e2, bishop g4, knight g3, queen b6, and then pagka knight f5, capture, and king f6. Stopping yung mga f6 ideas, baka makapasok yung queen. And dito po sa posisyon na to, alam ko hanggang tabla na lang yung kalaban ko. Kasi, unang-una, opposite colored bishops. Pangalawa, wala na po siyang papasukan. So, hindi na makapasok yung mga pyesa niya, no? And control ko yung nag-iisang open file. So, pwede kong ibara dito yung queen, tapos wala na po siyang pwedeng gawin. So, nag G3 siya, queen B4, and then pagka king G2, mapapansin nyo po, last 49 seconds si GM Pavel, ako, last 7 minutes, so mahaba pa po yung oras ko, and nakakita ko ng possible tactics. And yan po, meron akong time para isipin. So, ang tactics nakita ko is yung move na E4. Ayan. And pag kumain po, merong queen D2, sa pull ang bishop, tapos diretso po, papuntang F2, mate yung king. No, i-analyze lang natin ng konti. Kapag naman is nag-queen E2 para depensado ang pawn and bishop, merong queen C3. Pagka rook C1, depensa sa bishop, merong queen D2. So sa pull ito, force kumain, then pagkakain, bitin ang rook, bitin ang bishop. One piece up po ang ending. Of course, pagka nag-queen D1, ganun din, is queen takes C4, tapos pag alis ng bishop, meron pang E3, sa pull na naman yung king. Kaya anong nangyari, na force po mag-queen takes E4, and then pag queen D2, queen E8, binigay na yung bishop, so queen takes C2, rook F1, depensa dito, and ngayon po, yung kalaban ko, with last 38 seconds, ako meron pang 5 minutes para mag-isip paano ba ang gagawin to convert the advantage. And meron po ako nakitang napakagandang idea na parang yung laro ni Nigel Short versus John Tiemann po ata yung kalaban niya doon with the queen E2. Ayan. So ano po ang na-analyze ko? So queen H8 check, syempre. So pagkakain, ayan, queen H7 check, king G4, talaga ipasok natin dito. And of course, kakain po siya kasi yan po ay libreng pawn, no? And pag queen F7, queen E4 check, king G1, forced, and then king H3, it is game over. Yung king ko biglang nakapasok sa H3 with threatening checkmate of queen G2. And dito po nag-resign na yung kalaban ko. Hindi na po mapigil yung queen G2 checkmate. So forced ang mangyayari is queen E6. And then, kakainin ko lang yan and rook e6. One piece down, buong buo. Of course, dito po, nag-resign na si GM Pavel Eljanov. And yan po ang ating game for today. Hopefully, na-enjoy nyo po yan. Sana marami po kayong natutunan. And kung meron po kayong natutunan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.